Hello everyone! Welcome po sa another episode ng ating travel video. So for today's video, ang i-discuss ko naman po sa inyo is yung naging expenses or yung gastusin ko doon sa pag-stay ko ng 5 araw sa Vietnam. So hindi ko na po isasama yung naging gastos ko doon sa may airfare kasi medyo mataas siya. Nag-book kasi ako day before na nung flight to. So umabot siya ng 16,000. So I suggest or I recommend na kung magbo-book kayo ng ticket, Vietnam man yan or sa ibang bansa, siguro at least 3 months before ng flight nyo or kung may makita kayong promo, i-book nyo na siya. So mas maganda kung makakuha kayo ng piso pair para at least siguro mga more or less nasa 5,000 lang yan hanggang dun sa round trip ng Hanoi. So umpisa na po natin. So syempre unang-una is pagdating natin dun sa airport, kailangan po natin ng SIM card. So ito po yung cost ng SIM card. 260,000 Vietnamese dong or katumbas ng almost 600 pesos. Yan, mayroon na siyang 4 GB per day. So wala naman ako naging problema sa buong stay ko dun sa Hanoi. And hindi naman ako naubusan ng internet. So enough na yan, yung pinakamura kasi mag-aalok sila sa inyo ng mas matataas na specs pero wag na yon, okay na to. At para naman po doon sa may taxi, ito po yung naging cost ko. Taxi nila, yan, 300 from 400. So ayan, dyan na rin ako kumuha ng service kung saan ako nagpapalit ng pera at bumili ng SIM card. At least mayroon pang resibo and legit para meron kang balikan, hindi ka ma-scam doon sa taxi. Sa labas kasi mayroong mga color room na nag-aalok ng ibang presyo. And by the way, pwede ka rin nga palang tumawad. Para naman po doon sa hotel, ito po yung naging gastusin ko at ito po yung itsura ng hotel. So, ito yung itsura ng 1,000 pesos per night. So, malaki yung bed. Actually, dalawa pa. Isang queen at saka isang single. So, ito yung pinili ko kasi meron siyang balcony. Yung iba kasing room na medyo mas mababa, mga nasa 900 or 800 pesos. Kulob na siya. Medyo wala nang hangin na pumapasok. Wala siyang bintana. So, ito, presko. Ayan, kung makikita nyo yung balcony. So ayan, at least kahit kung minsan ka man lang nasa loob ng kwarto, hindi mo feeling na kulong ka. Medyo luma na nga lang yung building at yung CR nila is medyo old na. Yan lang yung parang negative side nitong hotel. But all in all, okay naman na siya. Lalo na kung yung price and location yung pag-uusapan. And nag-check ako ng mga ibang hotels. Ilalagay ko na lang yung link dito sa ating video. Para sa day 1, ito yung mga sinasuggest kong pwede nyong puntahan. Kaya nyo itong tapusin kung gugustuhin nyo or kung hindi man siguro tapusin nyo siya doon sa day 5 para medyo relax na lang din. So ito yung mga places na pwede nyong puntahan kung maaga kayong dumating doon sa Hanoi. So una na dito is itong Mausoleo ni Ho Chi Minh. Yan. And then sa tabi nito malapit lang yung Ho Chi Minh Museum. Meron siyang entrance fee na 60,000 BND para dun sa mga foreigners. And ito namang one pillar pagoda. Yan, katabi lang din siya ng Ho Chi Minh Museum at wala rin siyang entrance fee. So magkakalapit lang yung tatlo. Siguro mga nasa 30 to 45 minutes walk from Old Quarter. So next, itong Imperial Citadel of Tanglung. Ang entrance fee dito is nasa 70 BND or nasa 160 pesos. So ayan, medyo malaki-laki siya pero kaya naman siya ikutin siguro ng mga 30 to 45 minutes. Then pagkatapos niyan, ito na mga Temple of Literature. Ang entrance fee dyan is nasa 70,000 BND or 160 pesos. Yan, siguro kaya rin siyang tapusin ng mga 30 minutes. Hindi naman siya ganun kalaki. So yan, next itong Train Street. Yan, wala namang entrance fee dyan. Ang kailangan mo lang
bilhin is yung drinks para magkaroon ka ng ng pwesto or upuan. Yan, siguro mga nasa 50 BND or nasa 90 pesos yung halaga ng drinks nila. So next itong St. Joseph Cathedral. Yan, nasa old quarter na yan. And then itong water puppet show na malapit na rin sa One Kiem Lake. Yan, nasa kabilang kalsada niya lang yan. So ito naman yung itsura ng One Kiem Lake. And then kung gusto mo namang pumunta ng Ngokson Temple, kailangan mo lang magbayad ng 50 BND. So mga nasa 112 pesos lang yun. Para dun sa day 2 and 3, ang ginawa ko naman is yung Sapa trekking. Ito yung kanyang expenses. Ang total cost ng trip na to kasama na tong sleeper bus and yung ating tour guide para dun sa trekking, pati na rin yung ating meal yan sa tanghali at sa gabi, pati na rin sa umaga, and yung ating hostel or yung accommodation ay nasa 60 USD or 3,400 pesos. Then gumastos pa rin ako ng 1,000 pesos as pocket money para dun sa mga ibang expenses like yung food, dahil meron ngang mga staff over dahil sa sobrang haba ng biyahe, at bumili pa ng kapote and rent ng boots para dun sa trekking. So para naman sa day 4, ang kinuha ko is yung sa may Halong Bay, and ito naman yung details niya and expenses. So ang total cost nitong Halong Bay tour ay $48 or 2,700 pesos, kasama na ang round trip, yan, limousine, and itong island hopping or itong cruise, yung pagpunta dito sa may cave, pati na rin yung kayaking at saka yung boat, paddle boat. At meron din na buffet na kasama dun sa may cruise. And lastly, pwede rin mag-swimming or mag-trekking dun sa last stop bago umuwi. Yan. So ito yung view nung sa trekking. And para dun sa day 5, medyo relax na lang. Ikot-ikot na lang doon sa may old quarters area, and nagtingin-tingin ng mga pwedeng bilhin na pasalubong. Then binalikan ko na lang yung mga places na gusto kong puntahan ulit, tulad nung St. Joseph Cathedral and dun sa One Kiem Lake. Doon yung mga tinambayan ko, and nagpunta na rin ako doon, and doon sa may Uniqlo and mall na medyo luxurious mall. So ano nga ba ang masasabi ko doon sa pag-travel ko sa Vietnam? So unahin natin yung observation ko doon sa may Hanoi. So yung Hanoi, parang napaka-laid back niya, napaka-relax, napaka-simple ng lugar, and napaka-mura ng mga bilihin. Kaya sulit na sulit, talagang kahit maglakad-lakad ka lang doon, talagang ma-relax ka na. So pagdating naman doon sa presyo ng mga bilihin nila, mura siya, kaya hindi ka masyadong gagastos na malaki nagpunta ka sa Vietnam. And then doon sa may Sapa, mura din siya, and ang ganda ng place, talagang sobrang mamamangha ka, parang ang nasa parte ng Europe. Biruin mo, napakaganda ng itsura niya, ang foggy niya, and hindi siya mainit, para siyang Baguio yung klima niya, pero yung lugar niya parang European yung style, kasi yung mga structure niya is European inspired, yung mga buildings, and ang ganda. So babalikan ko yung Sapa. So pagdating naman sa mga food, ang fresh ng pagkain nila, wala silang aftertaste bukod sa mura na para sa akin masasarap siya. So sa safety, okay naman siya, wala naman ako na-encounter na problema. Ang kailangan lang pag-iingatan is yung pagtawid-tawid, kasi medyo hindi sila masyadong nagbibigay ng attention doon sa mga tumatawid, kasi yung mga naka-motorbike, talagang wala silang pake. Kailangan mo talagang ikaw ang mag-adjust pagkadating sa ganung bagay. All in all, sulit na sulit yung pag-travel sa Vietnam, and yung total cost ko para doon sa 5 araw, except doon sa airfare,
ay 17,500 pesos. So yan po ang total cost ko. So for sure babalikan ko yung Hanoi and yung Sapa, and I recommend na puntahan nyo. Parang sa lahat ng mga napuntahan kong bansa dito sa Asia, isa sa pinakamura yung Vietnam, and isa doon sa pinaka talagang nagtuwa ako at nag-enjoy ako kasi mahilig ako sa may nature and doon sa mga trekking. So talagang sulit at pasok na pasok siya doon sa mga bagay na gusto kong gawin pagka ako ay nagta-travel. Iiwan ko na lang yung mga link dito ng mga previous videos na nagawa ko na dati, tulad nung sa may food trip, sa Sapa, sa trekking, sa Halong Bay. So yung sa first day pagbili ng SIM card, nandyan na lahat yan. Iiwan ko na lang yung link sa may baba, and if you have any question, mag-iwan lang po kayo ng message para mabigyan ko kayo ng sagot kung meron man kayong gustong i-clarify or kung gustong itanong. So ayan guys, para doon sa mga hindi pa po nakapasubscribe, mag-subscribe na po kayo para ma-notify kayo doon sa ating mga incoming travel videos, mapa local man yan or international. So maraming salamat po sa panonood, and have a good day everyone, and goodbye.